They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Energy FM nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero uno. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Chika sa Arena! Gusto mo yung nagulat ako na nakakaloka kasi bigla nag-chikas. Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga pangga. At eto na ang ating chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Diba? Hello po sa inyong lahat dyan, sa lahat pa rin ng ating mga pangga. Ayan na nagbabalik trabaho na pero nakatutok pa din sa Game 1 para sa play-ins playoffs na pala, sa playoff, 'di ba, ng NBA season ng Eastern and Western Conference. Kanina nga naganap ang labanan, ako nakakaloka, ng mga AFAM. Oo, hindi sa aking kagandahan. Kung hindi para makapasok ng tuluyan sa quarterfinals kung saan nga naman kailangan nilang bunuin ang best of 7 games if I'm not mistaken. Pero ngayon daw, araw na ito, eto na nga, naganap ang Game 1 sa pagitan ng Pacers at ng Bucks kung saan tinalo ng Pacers ang Bucks. Ay kahapon ito, 'di ba, na nakakaloka. Hindi ngayon araw ito, hindi kahapon nga, 'di ba, na nakakaloka, 'di ba? As in talagang ang bonggang-bongga kasi ngayong araw, ayan, 'di ba? Oo nga, kahapon naganap ang Game 1 ng Pacers over Bucks kung saan nga naman tinalo nila. Ayan sa score na 117-98 ng Bucks, samantalang ang Nuggets naman at ang Clippers naman ay nag-final OT na nakakaloka, 'di ba? Final OT pa ang nangyari sa kanila pero tinalo pa rin ng Nuggets ang Clippers sa score na 112-110. Samantala naman, 'di ba, sa Knicks at ng Pistons, nanalo ang Knicks sa score na 123-112. Samantala naman, 'di ba, tinalo naman ng Timberwolves ang Lakers sa score na 117-95 yan. Samantala nagaganap ngayong araw na ito sa Game 1 sa pagitan ng Thunders at ng Grizzlies kung saan nga naman tinalo ng Thunders ang Grizzlies sa score na 131-80. Samantala naman ang Celtics naman hindi talaga nagpatinag kahit pa na medyo matagal silang nag-antay, 'di ba? Pero eto na nga, mukhang sulit dahil tinalo nila at pinatunayan pa rin nila kung gaano kalakas ang kanilang koponan against Magic sa score na 103-86. Samantala naman, malungkot si Baby Toby. Bakit? Kasi natalo ang kanyang Miami Heat. O, diba?
lang tinalo ng Cavaliers sa score na 121/100. Sabi ko nga kay Toby, how does it feel? Sabi niya, okay lang, mahaba pa ang game, makakabawi. Oo naman, totoo naman, hindi ba? Kasi mahaba ang diba? Kumbaga parang, grabe naman yung dinaanan kasi ng Miami Heat, diba? Kasi diba, nung laban nila nung last Thursday, Holy Thursday with Chicago Bulls, kung saan nakuha nila ang panalo at kinalaban din nila ang natalo, 'di ba, sa pagitan ng Magic at ng Hawks, pero nakuha pa rin nila ang pang-8 pwesto last April 19. Eto na nga sa Game 1 din, nagaganap pa rin po on third quarter na, 'di ba, sa pagitan ng Warriors at ng Rockets, 'di ba? Lamang ang ang Warriors sa score na 66/50 ng Rockets sa third quarter with 4 minutes on the clock, hindi ba? At yan po muna mga kaganapan at mga nagaganap sa mundo ng NBA para sa Eastern and Western Conference Playoffs. At syempre, kung gusto mo rin naman maging kastig-astig ang iyong araw, kung ako naman din sa inyo, mag-download na ng Arena Plus app kung wala ka pa sa iyong mga cellphone, dahil sa Arena Plus lang naman ang tinakal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards, kung saan kaastig natin dyan, hindi ba? Ang ilan sa mga paborito nating mga players mula sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson, at ang ating Pinoy Pride na umaariba sa mundo ng NBA, ang phenomenal basketball star, basketball star na si Jordan Clarkson. 'Di ba? Hindi ka na rin mangangamba dahil sa Arena Plus. Ito yung all-in-one, kumbaga parang anytime, anywhere na pwede mo nang gamitin. Dahil dito mo na makukuha mga latest scores, results ng mga inabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kompleto na, always updated, 'di ba? At kasama ng mga exciting games tulad ng nabanggit ko nga kanina, ang PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Hindi ka na rin mangangamba. Bakit? Dahil ang Arena Plus ay license sa Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurong legit or legal at secure ang gaming environment ng ating mga user. At dahil namin, 'di ba, gusto naming astika, sabayan mo na rin yan ng official jingle na Halina sa Arena, performed by one and only Glock 9. Ang Arena Plus ang official sponsor ng PBA, PBL at Gilas Pilipinas. Download Arena Plus app in your App Store and Google Play. You can also watch them live on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports! Paalala lang po natin at gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Muli po ako si Kapitano Sisa at ito ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus. Astig sa sports! Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa Arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Cheers, miss! Gabagalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Dahil ako ngayon ay mag-isa. Nakakaloka. Kayo patuloy pa rin po nakatutok sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin, radyo, sabihin mo. Yon, isang magandang araw na Lunes po sa inyong lahat. Gaya po ng aking sinabi, ako ngayon ay mag-isa. Dahil ako ay nagbakasyon last week, ngayon naman ang turn ng tita mong Cora. Nagbakasyon. Nakakaloka. Ayaw niyang sumabay sa mga utauchi. Oo nga naman, di ba? Ang mga main characters ba nasa Maynila na? Nakakaloka.
Hello po sa inyong lahat dyan. Isang magandang umaga pa rin po. At gaya po ng aking sinabi, eto na ang Baklita sa Woo! At syempre sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, ako po si Kapitana Sisa. At eto na ang chika. Pero gusto ko munang batiin si Johan daw na nakikinig ngayon. Hello po, diba? Si Baby Shark. Ay, Kapitana listening from Sisu Cantina while having lunch. Siping ang toroy. Nakakaloka. Oo nga pala, by batch pala ang kain dyan. Pero eto na ang chikang aking nasagap during the Holy Week. Diba, habang ako'y nagninilay-nilay, ang talaga mga Hudyo talaga na sa paligid. Oo, diba? Hindi natigil ang chismisan. Dahil aking nasagap na kahit pa ako ay nasa Teresa, Tanay, Rizal. Wow, layo, diba? Hindi pa rin talaga natitigil ang chismis. Lumilipad. At ang chika natin for today's video ay eto na nga. Catherine Bernardo at Alden Richards muling magsasama sa isang proyekto. Oo, nakakaloka it is. Diba? Maugang balita na ngayon na mukhang nag-uusap na ang pagitan hindi ng China at ng Pilipinas o kung hindi ng GMA at ng ABS-CBN para gawin daw ang remake ng Marimar. Ow! Ganon. Kasi nga naman sila nga daw ang gaganap bilang Sergio Santibáñez, itong si Alden Richards at itong si Marimar bilang si Catherine Bernardo. Nakakaloka. Hello po kay Aina Adam ng Taguig City. Hello po sa inyong lahat dyan, diba? Yun na nga ang aking nasagap kasi mukha daw yata ngayon may pag-uusap na kasi ang GMA yata nakikipag-usap na yata sa kumbaga parang may hawak nung rights nung Marimar, 'di ba? Pero parang noong una yata hindi pa matuloy-tuloy kasi parang medyo daw mahal daw yata ang singil na. Nakakaloka. Diba, kung tutuusin naman, ang dami na nag-remake ng Marimar. Ang pinaka-last na naalala ko nag-Marimar, si Marian Rivera. O, diba? Tama ba ako? Tama, diba? Tapos parang wala nang sumunod na Marimar. Diba? Na nakakaloka. Tapos eto na nga, pero sa bagay-bagay din naman, eto nga daw ang napipintong proyekto na muling pagtatambalan ng dalawa matapos ang kanilang hit na pelikulang Hello, Love Again. Oo, kasi diba after nun parang sinabi na meron naman umugong na balita nun, diba? Na muli silang pagsasamahin sa isang proyekto after nun. Kasi after nung very much, diba, awaited na comeback film nila after the sequel ng Hello, Love, Goodbye. 'Di ba? Parang si Megan Yang daw. Oo, sorry be. Oo, at least 'di ba? Thank you so much. At least may nag-update, 'di ba? Yun ang naalala ko lang kasi based from my mentality. Bakit may mentality? Ay, parang si Marian Rivera yung huli ko natatandaan na nag-Marimar. Pero yun nga, may Megan Yang pa pala. Okay, yun. Diba? Thank you for correcting, diba? And alam mo yun, sa information na yan. Pero yun na nga, diba? Pero wala pa naman daw kasing confirmation about it. Na kumbaga kung sila na nga. Pero umalingaw-ngaw na. Ibig sabihin may mga pakialamera na naman nakasama sa meeting na inilabas na naman ito sa madlang people. Kaya ang chismis kumalat na agad. Hindi ba? Pero kung may chismis, ibig sabihin may pinagmulan yan. 'Di ba? So ibig sabihin baka sakaling ang ipinupush na nga. Kasi nga naman para malaman pa natin ang negosasyon sa pagitan ng may producer ng Marimar at ng GMA7, mukha daw yata nagkasundo na sa presyo. Kaya nga naman mukhang isusulong na. Hindi sa Kongreso, 'di ba? Kung hindi sa telebisyon. Kung sakali naman wala naman din masama, 'di ba? Ang perfect kaya ni ang perfect ng body ngayon ni Catherine Bernardo, in fairness, 'di ba? Yung katulad niya ba yung nag-bench body fashion show, grabe. Ang sexy na talaga, very matured na talaga. Tapos nung kumbaga parang press con ba yun, yung may suot siyang blue na gown na labas yung kalahati ng kanyang hita. Oo, nakakaloka. 'Di ba? Na nakakaloka 'yon. Kaya nga naman tapos parang may ginawa din sila parang photoshoot before, 'di ba? If I'm not mistaken, na parang hindi naman
ano kumbaga sinadya yun, pero parang nakapang beach attire sila na may shells, polka shells doon, 'di ba? Na nakakaloka na. Sabi nga ng ilang, bakit nga ba hindi gawin ni Catherine yan? Eto na. Kung sakali man na matutuloy, eto na yung hiling ng kanya mga fans at syempre ng Kathleen na muli silang makita on screen, 'di ba? Hindi naman on screen, kundi sa television to. Screen pa rin ang tawag doon, tama ba? Screen pa rin naman ang tawag doon sa television, 'di ba? Pero yun na nga, antabayanan natin yan, 'di ba? Ako din, isa rin ako sa maging excited na panoorin to sakali man na ituloy nga muli ng GMA7 at ang ABS-CBN ang biggest collaboration of all time. Wow! Biggest collaboration of all time na nakakaloka. But anyways, ako mga panggaya, napapakatutukan natin sa mga susunod pa mga araw. Well, in the meantime, 'di ba? Bibitinin ko muna kayo dahil sa aking pagbabalik si Megan Young and Tom Rodriguez 2015, Marimar remake, Marian and Ding Dong 2007. In fairness, thank you so much for that information. Diba? Nakakaloka. But anyways, Highway, maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa aking pagbabalik. May pinasisinungalingang relasyon, 'di ba? Nahiwalayan daw. Well, kung sino man 'yan, ay sama-sama natin pakatutukan 'yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo! Muli po ako si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. We are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo!